kababanggit lang natin kanina na come 2028, si VP Sara yan. Right? Sa tingin natin, kung walang magiging matinding dayaan, si VP Sara ang mananalo sa 2028 elections. Patapos na yung taong ito, 2 buwan na lang mahigit, 2026 na. Ang 2026, yan yung taon kung saan magsasabi na ang mga politiko, even VP Sara nagsabi niyan, na siya ay magde-declare ng kanyang pagtakbo in 2026. Ang 2027 ay magpa-file na ng candidacy. Okay, 2028 ang elections, Mayo, pero mga October or November ng 2027 ay magpa-file na ng candidacy. And of course, malapit na yung 2026 or next year, ilang tumbling na lang, 2026 na, panahon na magde-declare na ang kung sino-sino ng kanilang 'di ba, intensyon kung ano ang tatakbuhan para sa 2028. So, yung ibang mga senador, ibang politiko, sumisip-sip na ulit at nagkikiss ass na ulit kay VP Sara. Actually, nakita natin to sa sa lower house, nung budget hearing ni VP Sara for next year's budget. 'Di ba? Mababait yung mga yung mga kongresista. Even sa Senate, wala nang gisa-gisa, right? Nag-agree na ang mga senador, even ang lower house na ibigay kay VP Sara yung budget na less than 1 billion. 900 plus lang yun, 900 plus million. Mas malaki pa ang confidential funds ni Ngiwi na hindi natin alam po saan napupunta. Ultimo Bagyo sa Cebu, hindi niya alam. Pero again mga kababayan, may threat pa rin po sa pagtakbo ni VP Sara in 2028. Una, yung dayaan, at pangalawa, kung isasabak kayo ni Ngiwi sa giyera. At huwag naman sana. I think yan yung dalawa eh. Oh, may isa pa. Pwede nilang gurgurin si VP Sara. Kasi mukhang gusto nilang i-execute. Nabuking lang ni na Doc Lorraine, right? Nag-post si Doc Lorraine like weeks ago na yung balak nilang bangbangin si VP Sara ay mukhang itutuloy. At baka naunsyami kasi nabuking. Alright? Pero yung dayaan sa election mga kababayan, posible ito. Hindi papayag again ang pamilyang mga magnanakaw na mawala sila sa poder. Alalahanin nyo pag nawala sa poder ang mga yan, maraming re-rest back. Sa pagkakaalam ko mga kababayan, may mga nag-donate ng pera sa mag-asawang bangag for their campaign noong 2022, pero hindi nila nasuklian yung request ng mga donors. Alright? May iba na nagbigay sa kanila ng tulong, pero hindi nila nabigyan ng pwesto. Even si Chavit Singson, bumaliktad na rin. Di ba binabatikos na manggagamit daw or mga user daw itong mga Marcos. Kasi, for sure, billions ang ginastos ni Chavit Singson for Ngiwi. Sabi nga ni Chavit, kung hindi dahil sa akin, hindi magiging presidente yan. Parang ganun. Kasi nga kinausap ni Chavit ang Mayor's League, wala namang mayor na hawak si Ngiwi nung 2022 elections. Wala siyang hawak na mayor na kanya. So nung inilapit ni Chavit itong Ngiwi sa mga mayors, ayun, sinuportahan ng mga mayors si Ngiwi. So dahil nga hindi papayag na maraming re-rest back. Kung si Pangulong Duterte, napaka-powerful nung siya ang nakaupo, maangas, matapang, na-rest backan ngayon, na ipakulong pa. Ito pa kayang lampa, ito pa kayang walang utang na loob. Ay si PRRD no, wala namang binudol. May mga magbibigay ng eroplano, tama? May magbibigay ng sasakyan, pera, tinatanggihan ni PRRD. Para wala siyang utang na loob. Even yung mga billionaires, right? May magbibigay sa kanya ng kung anik-anik, ay hindi, bayaran mo ang buwis na ng negosyo mo, bilyones ang buwis ng negosyo mo, tapos dadaanin mo ako sa ganyan. Maraming tinanggihan si PRRD. So walang utang na loob si PRRD sa mga billionaires, sa mga oligarchs, at right? Sa mga mayayaman sa Pilipinas. Pero itong si Ngiwi, dahil nga ganid, according to Miss Marlica, nagkakanta-tapon. Actually, may isa pang naging tao si babaeng ahas na ganun nga raw, bags and bags of money ang dumadating sa headquarters, nagkakanda tilapon, nagkakandalaglagan na, pero hindi ginastos ng mag-asawang adik yung perang natanggap nila. Si Tamba, according to VP Sara rin, si Tamba ang gumastos for unit team.
Sabi nga ni VP sa hindi kaya malugi ka, hindi kaya maubos ang pera mo. Anong sabi daw ni Tabaloslos? Okay lang, pag nanalo naman kayo, mababawi ko naman ang mga yan. Right? So, hindi talaga papayag ang pamilya ng mga users at ng mga adik at ng mga kurapkot at magnanakaw na makawala pa sila sa pwesto. Dahil ang pamilya nila in the past 21 years naman na nasa poder. Okay? So ganid gahaman alam nila yung perks, hindi ba? Na ikaw ay nasa poder. Yung prestige, right? Yung pwede mo pang matanggap at makamkam. Talagang bumabaha ng datong and power, di ba? Lahat lumuluhod, nag-aaliluya. At di ba nagbalak pa nga yung mga magulang ng adik na yan? Na parang gusto nilang maging kingdom ang Pilipinas? Gusto nilang maging hari at reyna sila? Right? Si Malakas at si Maganda pa nga. May painting yan, di ba? Nabiyak yung kawayan at doon lumabas sa kawayan si Malakas at si Maganda. May painting yung magulang ni Adik, di ba? Portraying na si Malakas ay si Senior at si Maganda si Maluhong Budolera. So, sa tingin ko, gagawa ng paraan ng pamilyang ito na magtagal sila sa pwesto. And that's by means of pandodoktor ng eleksyon. Kasi itong nakaraang Mayo, alam natin na dayaan ito. Ito ay parang dry run nila, hindi ba? Nagrereklamo ang Duterte. Dinaya sila. May mga inalis na boto, like 5 million votes. Dinoktor talaga. At hindi ko alam kung bakit walang napaparusahan. Ito may bago na namang expose si Doc Lorraine. Basahin ko na lang mga kababayan. Galing daw sa kanyang unimpeachable source. From several PNP security details assigned to COMELEC officials and congressmen. What? Yung source ni Doc Lorraine ng intel na ito ay PNP security details. So kung sino itong mga COMELEC officials at mga kongresista na parang may bodyguard siguro, no? Parang ganon, parang PSG, right? Na taga PNP. Ibinuking at binigay kay Doc Lorraine itong mga corruption and kawalang hiyaan ng COMELEC. Hindi na talaga natin, mga kababayan, dapat i-abolish na yan. Dapat talagang kailangan overhaul. Ito raw, May 2025 elections, itong taon, nakaraang Mayo, 63 Congress slots assigned to party lists. Duterte Youth Party list that got 3 slots was deliberately suspended due to negotiations to sell the 3 seats to other party lists that can pay. Aroy. So, meron tayong 300 mahigit na kongresista. Majority of those representatives ng mga distrito, probinsya, right? Syudad. Yung 63 ay para sa party list. So ito yung party list ang nagiging gateway ng mga NPA, ng mga makakaliwa, ng mga terorista para mapasok ang pamahalaan at magkaroon sila ng pwesto. At yung kanilang, yan katulad yan, ay yung mga flood control projects, amendments, right? Yata ang bagong tawag nila. Yan yung pork barrel eh. Binago lang, ginawang amendments or insertion. Yan daw yung iniingreso nila sa kanilang samahan. Okay? So siguro may cut yung yung kongresista na nagre-represent ng party list ng mga kaliwa, pero yung majority ng kanilang parang pork barrel ay napupunta sa kanilang organisasyon, sa kanilang terrorist group. Di ba terorista? Considered terrorist itong mga NPA nito, CPP, NPA, NDF. Ay yung may mga legal front sila na nasa Congress. So, lalo yan lower house, talagang gateway or backdoor. Okay? Nakakasalisi. Dahil sa party list, dapat alisin na yung party list na yan eh. So, 63, ang 3 slot para sana sa Duterte Youth, si Cardema ito, sinuspend sila at yung 3 pwesto, 63 eh. So, nabakante yung 3, naging 60 na lang. Yung 3, binibenta raw, mga ating.
binibenta sa kayang magbayad, sa pagkakaalam ko, 10 million. Okay? Eh, 3 seats. So, magkaka 30 million ang kung sino mang dapat bigyan sa COMELEC. Sabi ni Dr. Lorraine Badoy or sabi sa kanya ng kanyang source. Oh, kanino inoffer mga ate? Sa number 64. So, yung mga, katulad sa Senate, di ba? 12 lang ang kukunin. Yung 13, sayang, lapit na, 13 na. Laglag pa. 13, 14, 15, right? Nung nakaraang elections, top 12 lang ang kukunin na panalo. Kasi 12 lang ang kailangan. Ngayon, for party list, 63 lang daw ang dapat manalong party list. Eh, merong nanalo na pang 64. Sino yon? Gabriela. Sumabit ang Gabriela. Oh, konting tumbling na lang. Pasok sana sa 63 na party list. Eh, pang 64. Tapos may pang 65, Abono PL. Oo, party or Abono party list. Yun yung pangalan ng party list. Si Conrad Estrella. And then yung number 66, ang Probinsyano party list. O Probinsyano, okay, De Los Santos family, tapos may mga construction pa raw ng flood control itong De Los Santos family. O ito ang Probinsyano party list. So tanggal kasi yung 3 seats ng Duterte party list, ibinigay sa Gabriela party list, sa Abono party list, at saka sa Probinsyano party list. Ang problema, si Gabriela, puro ngaw-ngaw, all bark, no pay. So, puro ngaw-ngaw lang yung Gabriela party list na alam naman nating to the left, hindi naman daw marunong magbayad. Oh, now the 3 Duterte Youth Party list seats is being negotiated with. Ibinigay sa Abono, sa Probinsyano, at saka yung murang kuryente party list, kung ano-ano na lang ang iniimbentong party list, di man nangyayari. Meron palang murang kuryente party list. Oh, proponent daw yung murang kuryente party list na dahil former DA daw yun, involved daw sa fertilizer scam at saka sa PDAF scam ni Janet Lim na Boles. Since hindi nila mapagkatiwalaan yung Gabriela. Bigay na lang sa Abono, yung pang 64, 655, Probinsyano at murang kuryente. Ang deal, magkano? 10 million, hindi ko pinapakita, sorry na. Ang deal, magkano? 10 million pesos per COMELEC officials. Meaning for 3 party list, 30 million per COMELEC official for sale of the 3 Congress. Ilang COMELEC officials kaya ang bibigyan nito? Si George Garcia, for sure, meron dito, no? Sino pang mga opisyalis ng COMELEC ang dapat bigyan ng 10 million? 3 seats. So, 30 million. Huh. So, kung 5 COMELEC officials ang dapat bayaran, ang laki ng... Well, siguro, paghahati-hatian na lang, no? Yung 30 million ng mga officials. Kasi yun sa 3 party list, 30 million. Okay? Para sa 3 Congress seats. Gabriela, who cannot pay, created an extra slot. Deal is to just stop rallying against COMELEC and terrorism case of NTF LCAC. AFP-PNP will just remain pending in COMELEC. So bibigyan pa rin ng seats ang Gabriela? Or bibigyan pa rin ng slot yung Gabriela? Pero ang kondisyon, tama ba pagkakaintindi ko? Ang kondisyon, sige, bibigyan namin kayo ng slot, Gabriela, pero tumigil kayo ng kakarali laban sa COMELEC. Ayaw kasi ng COMELEC na binubulabog sila ng Gabriela. Ganun ba yon? Kaya ang tanong ni Doc Lorraine ay, hoy, George Garcia, totoo ba ito? Puro na nga korupsyon, may mga anomalya pang ganyan, magkakapwesto ka lang pala, all you need is 10 million. At ang kapalit nun ay sandamakmak na kurakutan, baka bilyones na nga ang kapalit. Kasi syempre, magre-request ka ng flood control projects, tapos marupok naman, may kakausapin kang contractor, tiba-tiba ka na naman, basta may pwesto ka lang sa House of Representatives. At ang source daw ni Doc Lorraine ay reliable and maybe mga bodyguards ng COMELEC officials to at mga bodyguards ng kongresista ang nagtimbre kay Doc Lorraine.
So saan papunta ang Pilipinas? Pinamumugaran tayo ng mga mandaraya, ng mga magnanakaw, ng mga kurakot, ng mga sindikato. May pag-asa kaya si VP Sara sa 2028? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.